Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwa 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Tinatawagan ang lahat ng mga mamimili at negosyante. Narito na ang programang tatalakay sa inyong mga karapatan. Magtatampok ng mga serbisyo at produktong lokal. Dahil winner ka, negosyo at consumer. Tuwing Webes, 1:00 ng hapon sa Marinduque News, Lucky 7 Channel 3. Winner ka, negosyo at consumer. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bokal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bokal ng lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwa 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! Magandang araw pong muli sa ating mga taga-subaybay dito sa Marinduque News Network, dito sa ating programa Lynn Angeles on board. Ito pa rin po ang inyong bokal, ang bokal ng lalawigan, Bokal Lynn Angeles. Makakasama po ninyo sa isa na namang oras ng ating pagkukwentuhan dito sa ating programa Lynn Angeles on board. Sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa loob at labas ng lalawigan, sa loob at labas ng bansa, sa mga kababayan natin dito sa Marinduque, at sa ating mga taga-subaybay sa labas ng Marinduque, sa mga OFWs, sa inyo pong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa lahat to ng mga nag-PPM sa atin, maraming salamat po. Minsan daw ay hindi nila naaabutan ang mismong oras ng ating programa, pero salamat, merong MNN Facebook live at meron tayong recorded program at nasusubaybayan pa rin ang ating mga kababayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Lynn Angeles on board. Meron po tayong kasama ngayon na panauhin, pero bago po yun, hayaan po muna ninyong batiin ko ang ilan sa ating mga kaibigan at taga-subaybay ng ating programa. Ma'am Arlene Rualio, ang aking classmate, si Ma'am Roma Mendoza, thank you very much mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay at suporta sa ating programa. Gayun din po, nagdiwang ng kanyang birthday, October 6, mula sa Barangay Sayaw, si Secretary Glenda Monteclaro, Hi-Sec, si Ma'am Che Mercene, noong October 4, ating katuwang sa provincial government. Gayun din, si Cap Frank Magalang, si Ma'am Geraldine Nakawili, si Ma'am Ana Marie Nepomuceno, ating accountant sa provincial government, at si Ma'am Maricel Rehano. Happy birthday po sa inyo, sa ating mga naging celebrators ng mga nagdaang araw.
mga October celebrators din pala kayo. Ano po? At ngayon naman ho, October 10, ay binabati natin ang ating kaibigan, Sir Anchito Layag. Happy birthday! Sir Edsel Damayan. Gayon din ang ating SK Municipal Federation President, Jan Musnit. Happy birthday! Kay Ma'am Maria Paraguya and Lema Halos. Happy birthday po! Ma'am Ludi Montiano. Happy birthday po sa inyo. Gayon din, mula sa ating taga-subaybay mula sa Poland, Ma'am Maria Paraguya. Salamat po sa inyong pakikinig at pagbibigay ng importansya dito sa ating programa, Lynn Angeles on Board. At sa kanilahong mga pamilya, ang atin hong pagbati. At gayon din, advance na rin. Bukas, magbe-birthday, October 10. Para hindi natin makaligtaan, binabati na rin po natin Consialtino Manrique. Happy birthday. Mayor Nancy Madrigal ng Buena Vista. Happy birthday po. Tita Vanji, happy birthday po. Tita Vanji Tala. And Ma'am Merlinda Salvacion. Happy birthday po, Ma'am Merlinda Salvacion. Siya yung from Maniwaya at naging tatanggap. Huwag niyong kakalimutan sa Wednesday. Kailangang ma-deliver yung kanyang isang sakong bigas. Siya po ay nanalo ng isang sakong bigas sa ating programa sa radyo natin, Santa Cruz. At gayon din, Ma'am Charito Mendros, Ma'am Alida Morong, Ma'am Bernadette Hirondo, Sir Delio Benaventura, birthday niyo rin po pala. Happy birthday po sa inyo. At Ma'am Marie Lontayaw Santos, gayon din, Ma'am Luz Viminda Garcia. Happy birthday po sa inyo. At sa October 12 naman po ang ating kaibigan at ginagalang na head ng Girl Scout of the Philippines, Ma'am Pilar Abanya. Happy birthday, Ma'am Abanya. And also, John Galvin Motol, Sir Carlo Magno Roldan. Happy birthday po sa inyong lahat. Dalawang dates lang daw ang mahalaga sa isang tao. Lagi kong binabanggit, the day you were born and the day you discovered why. And hopefully po, mas maging blessed pa rin po lalo ang mga celebrators so that they can use their lives to be blessings to others also. Happy birthday po. Happy birthday po at sana ay makakain ng pansit sa atin hong mga mula sa ating mga celebrators. Naglibero lang po ako. And of course, malilimutan na at tumatampo na. Happy birthday sa aking pinsan at siya pong umaalalay sa atin dito sa Lynn Angeles on Board, si Ma'am Kat Liamas. Nako. Kasi kulang yung pansit at saka yung cake na pinakain kay Bocalin Angeles, kaya muntik nang makalimutan. Happy birthday, Kat, at sa lahat ng ating celebrators. Okay po. So, sa lahat to ng mga gusto pang magpabati at magdiriwang ng anniversary or birthday sa mga darating na araw, ang ating programa ay pwede nyong gawing instrumento para maiparating sa inyong mga mahal sa buhay ang inyong pagbati. At ngayon po naman, kagaya ng aking binanggit sa inyo kanina, ay minarapat po nating mag-imbita ng isang panauhin mula sa sektor na lubos kong ginagalang. Ano po, this is still in line with the celebration of the International Teachers Month. Ano po, ang buwan po ng Oktubre ay buwan kung saan sineselebrate ang buwan ng mga guro all over the world. Kaya minarapat po ng inyong lingkod sa ating programa dito sa Marinduque News Network, gayon din sa radyo natin Santa Cruz at syempre radyo natin Buwak, sapagkat tayo po'y naririnig din sa radyo natin Buwak dito sa ating programa. Minarapat po natin na bilang pagkilala po at pasasalamat din ng inyong lingkod, ang ating programa ay nagfi-feature ng mga guest mula sa sektor ng akademya. Ang ating mga guro na sinasabing ilan sa mga makabagong
bayani ng kasalukuyang panahon. At maraming salamat po sa Schools Division Superintendent, Dr. Barrios, at gayon din sa Principal ng Marinduque National High School, si Sir Perlas, at sa mga supervisor ho ng aking mga nagiging panauhin sa ating programa. Salamat po sa inyong pagpayag sa kanila na maging bahagi ng Lynn Angeles on board. Okay po, ipapakilala ko po sa inyo. It's an honor, it's a privilege for me na ipakilala ang isang public servant, sa larangan ng akademya. Siya po ay 35 years old at mahigit 12 taon na sa pagtuturo. 6 na taon na naging college instructor muna sa Marinduque State College. Sumunod ay 2 taong nagturo sa Punong National High School at 3 taon naman, hanggang ngayon po, ay siya ay bahagi ng Marinduque National High School, isang MAPE teacher ng grade 8. Ikinalugod ko pong ipakilala sa inyo ang isa sa ating ginagalang na mga guro, Sir Jigger Landoy. So, Sir Jigger, kumusta po kayo? Mabuti po, Bukal, at lubos po ako nagpapasalamat at naging bahagi po ako ng inyong programa at igalagan ko po na maging panauhin at hindi lang po ng aking sarili kundi sa aking pong pamilya. Maraming salamat po at nandito ako ngayon sa inyong programa, Bukal Lynn Angeles on board. Okay, Sir Jigger, sabi ko nga po, it is an honor na kayo po ay makasama namin dito dahil tayo po ay nagbibigay ng pagkilala sa bokasyon at misyon ng pagtuturo. At I realize na ang inyo rin pong may bahay, si Ma'am Ann Landoy, ay isa rin pong guro. Batiin niyo po si Ma'am Ann. Ang unang-una po ay binabati ko po at nagpapasalamat po ako sa aking butihing may bahay at siya po talaga lagi nakasuporta po sa akin. Sa tuwing po nga dito sa Marinduque, siya po ang unang-una kong kabuyong. Yung kabuyong po yung lahat ay katulong sa pang-araw-araw, hindi lamang po sa mga gawain sa paaralan, ganito sa gawain sa bilang isang pamilya at may bahay, mabuting may bahay po. Okay, Sir Jigger. Kayo po ay kayo po ay guro. Mahirap ba ang maging guro? Talaga pong mahirap. Ito po ay, sabi nga po, ay noble profession. At ang isang guro po hindi biro. At bilang isang guro ay marami po nating matuturuan at magagabayang mga mag-aaral upang sila ay matuto ng mabuting asal at mga gawain. Bakit naman naisipan nyo na kumuha ng education? I'm sure marami kayong mga choices ng mga panahon na yun, ng mga ibang courses, pero bakit education ang inyong pinili? Sabi nga po, ito yung first love ko talaga po, yung profession, ang pagiging guro. Sapagkat ako po ay bata pa lamang po ay mahilig ako sa sports. Sabi ko, ano kaya kung ako ay magturo bilang PE teacher at maibahagi ko yung aking natutunan. At dahil din naman po sa hirap ng buhay, ay hindi naman po ganun kadali kamtin ang profesyon na yun. Sapagkat ang bahay po namin sa barangay ng Puyog ay isang liblib na lugar din lamang po. At ito po ay nung una po ay talagang walang komunikasyon, mahirap, wala pong gadget, walang cellphone, at wala rin pong kuryente sapagkat ang bahay po talaga namin ay nasa bundok. At iniisip ko rin po, ano kaya itutuloy ko ang profesyon na ito? At sa kabutihang palad ng loob ng Diyos ay nagbukas po ang sanggunian po at humangad po ako bilang isang SK chairman ng panahong iyon. At meron pong ginagarantiya naman na maging isang scholar at maging free po sa tuition fee. At meron din naman pong natatanggap ng mga incentives tuwing katapusan ng buwan. At ito po ang tumutustos sa akin sa aking pag-aaral. At yun po, at pagkatapos ko pong maging isang SK tagapangulo, ay pinahanga din naman po ako naging kagawad ng barangay ng 2 termino. At hanggang po ako'y nag-aaral, pinapagsabay ko po yun sapagkat kaya naman po ng sabi nga po, time management lang po talaga para magampanan, maka-attend ng session, ayun po, at natapos naman po ang
aking pag-aaral at ganun din po sa aking termino bilang kagawad ng barangay. Okay, so Sir Jigger, bago ka pala naging guro, ikaw ay naging katuwang na ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng paglilingkod bilang SK Chairman at kagawad ng barangay. At mabuti naman at nakatulong din yung mga ilang benefits. Sa konti-konti lang na benefits yan ng pagiging youth leader sa sangguniang kabataan. Opo, Ugal, talaga totoo po yun. Napakalaking tulong po noon sapagkat yung males po ang tuition fee ay talagang napakalaking bagay sa katulad naming mahihirap na wala pong kakayanan din yung mga magulang ko sapagkat yung nanay ko may kaunting sari-sari store lang, tapos yung aking naman pong ama ay kinarangan ko pong kukopra yung maglulukad po dito sa Marinduque. Okay, sir. So, diyan natin nakikita, ang atin hong paggalang sa inyo ay napakataas, ano ho, sapagkat mula sa pagiging public servant sa lokal na pamamahala, kayo po ay naging bahagi ng akademya. Sir Jigger, kayo ay 12 taon ng guro. Ano ang pagkakaiba ng pagtuturo sa dati sa MSc kayo, college lecturer, Yes, ano? yes Tapos po, Bukal. ngayon ay grade 8, ano? Opo. Anong pagkakaiba ng nagtuturo po sa kolehiyo at nagtuturo sa mga grade 8 students? Sa totoo lang po talagang medyo may kaaluwanan po sa college. Unang-una po, nung face-to-face pa po tayo, yung traditional na way ng pagtuturo, sa college po ay wala talagang lesson plan. Yung araw-araw na sinusulat ng mga guro upang planuhin at pag-aralan yung aming i-deliver na lesson para sa kinabukasan. At isa po, kung halimbawa po, nung ako'y nasa punong pa, example lamang po, at nagpapasalamat rin po ako do sa aking pong butihing principal na humubog sa akin, Ma'am Angelina Portento po. May hawak po ako doon na grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, hanggang grade 12 po. Ilang preparasyon po meron ako sa gabing susulatin ko ang lesson plan na iyon. Napakarami po. Pero sa college po talaga, ang kaibahan, wala po lesson plan. Yun po, at yun po ang medyo kaaluwanan ng nasa college at nasa high school, secondary po. Okay, mas marami ang preparation. Napakaraming preparasyon po, opo. Sa high school. Opo, pag medyo maliit pong school, ayan, sa iyo po lahat ang subject na MAPE, grade 7 hanggang grade 12 po. Yan po ang preparasyon ko. Sir, pag daw high school, marami minsan nagkaka-crush yung mga estudyante sa mga teacher. Kasi, totoo ba yun? Na minsan ba natutuwa, ang tawag dito? Minsan ba na nangyayari ngayon na nagkaka-crush daw ang mga estudyante sa mga teacher, crush lang naman. Inspiration ng mga estudyante para mag-aral maigi. Opo, Bukal, totoo naman po yun talaga. Hindi naman naiiwasan yun, lalo na kung si ma'am or si teacher ay talagang medyo good-looking at inspired po magturo. Okay naman po, hanggang doon lang po ang limitasyon naman po. Sapagkat bawal naman po yung teacher and student relationship po. Opo, pinapangiti lang natin si sir kasi cute kasi si sir. Thank you pa. Thank you po. Totoo yun. Minsan naman talaga, ako nga, naging estudyante din. Kapag ang aking guro ay inspiring. Pag sinabi ko pong crush, I'm not referring to the malicious crush, Yung admiration na minsan parang idol mo yung mga teacher mo, ang galing-galing magturo, nakaka-inspire, nagbibigay ng mga pieces of advice, sometimes very inspiring na makinig sa kanilang mga lesson. It's also sometimes inspiring sa mga guro. Ano po, sir? Yes, sir, yung pong ngayon pandemic. Yes po. Hindi ba kayo nahihirapan sa sitwasyon ngayon? Definitely nahihirapan. Pero ano po ang pagkakaiba base sa inyong experience nung face-to-face at saka itong nararanasan ngayon na online teaching? Ayun nga po, napakalaki po ng pagkakaiba ng face-to-face sa modular distance learning po ngayong pandemya. Sapagkat, yun po kapag naihanda natin yung lesson natin ng gagabi at ituro po natin kinabukasan, yun, mayroon pa po tayong mga vacant time nun, medyo maluwag po sa face-to-face. Pero ngayon po, ngayong panahon ng pandemya, ang modular distance learning, ayun po, ihahatid pa po natin sa mga mag-aaral ang kanilang mga modules para lamang po sila ay hindi matigil sa pagkatuto. Kung nasaan man po siya, halimbawa po nasa barangay nga ng Binunga, ayun po, ay
tulad ngayon, ulanin, may mga bagyo parating, malakas ang mga agos ng tubig. Ayan, hindi po natin alintana yan para lamang po sila hatiran ng mga modules nang hindi sila matigil sa kanilang pag-aral at nang sila pa rin po ay matuto sa kabila ng pandemic na ito. Sir, sa ating monitor, nakikita kayo po ito, no? Na tinatawid ang ilog ng Buwak papuntang Binungag. Ito po yung kayo po, kasama po ang ibang mga teachers din? Mga teachers din po ba itong mga kasama niyo or kayo? Yan po talaga ako lamang po ang naka-assign sapagkat napakarami po nating barangay dito sa Buwak. Meron pa po tayong mga mag-aral sa Mugpog, Sagasan. Yan, may mga assign po kami. Yan po ang Barangay Binungay, nasa cluster 5 po yan. Ako lang pong mag-isa sapagkat nga po marami pong yung iba nating mga kaguruan ay nasa ibang barangay. Yan po ang tinatawid po natin upang maihatid nga po yung mga modules sapagkat hindi po kaya ng sasakyan sapagkat medyo malalim. One time po na hindi ko malilimutan sa pagtawid na yan ay yun nga pong kala ko lang sa tabi ay mababaw ang tubig, ngunit pagdating ko sa gitna at pinilit ko pong itawid ang aking pong personal na service, ang aking pong tricycle, ay nabaon po sa tubig sapagkat medyo maulan po noon, ay nandun po yung takot sa aking puso sapagkat baka biglang bumuhos pa yung malakas na baha at kung ano pa pong mangyari. Tulad na lang po nung nag-trending na KMJS pa po yun, yung napaka mainit ang panahon at bigla na lamang po sa yung isang pamilya naliligo po yan na panood ko rin. Paano kung gano'n na mangyari? Nakala mo lang walang ulan, walang baha. Pero yun pala, doon sa Ilaya, sa barangay, na yan po yung nagsasamang tubig ng barangay ng Hinapulan at barangay ng Kanat. Pag nagsama po talaga yan, dito po ang daloy niyan sa Buwak River, ay talagang napakalaki po at napakataas ng tubig. Sa awa po ng Diyos ay may mga tao naman pong napadaan, tinulungan pong maihahon ang ating sasakyan upang tayo po ay makaalis sa pagkakabahura sa term ng Marinduqueño ay yung pong pagkalubog sa tubig at naihahon naman po. At muntik nga pong mabasa pa ang ating mga modules ng time na yan. Buti na lang po at may mga bin box na lagayan at sagad na po talaga sa flooring ang taas ng tubig. Okay po. Tinatawid din po natin ang ilog na yan paminsan-minsan kapag po tayo ay nadadalaw sa ilayan ng Buwak. Pero aminado po tayo, iba kasi pag pumupunta kami doon, marami kami. At we make sure na yung mga sasakyan na gamit namin ay makakatawid sa medyo mataas na tubig. So, sa case po ni Sir, ay talagang tricycle lang ang kanyang gamit at kailangang pasanin pa yung mga modules na gagamitin ng mga estudyante. Ganyan po ang sakripisyo na dinadanas at ibinibigay ng ating ilan sa mga guro, magampanan lamang nila ang tungkulin nila sa bayan, sa mga kabataan. So, really inspiring, sir. Minsan kasi, sabi ng mga estudyante, hindi nila alam kung ano yung mga sakripisyo. Minsan kasi sasabihin pa ng ilan, ay, swerte naman ng mga guro ngayon. Yung kanilang pagtuturo, mga magulang na ang gumagawa. Sila taga-check na lang, pero marami silang hindi nakikita, marami silang hindi nalalaman. At isa na nga po dyan ay ang sakripisyong kagaya ng nakita natin sa monitor. Tumatawid ng mataas na tubig, hindi alintana kung biglang lumaki ang tubig, baka sa bahagi ng Santa Cruz o sa bahaging itaas ay ng lalawigan ay malakas ang ulan at biglang dumating ang malaking tubig na pwedeng makaapekto sa kanila. So sir, saludo po kami sa iyo. At sa ngalan po ng Sambayan ng Marinduqueño, ako'y Pilipino, sa ngalan ng Sambayan ng Pilipino, ang atin hong programa, ang inyong lingkod, Lynn Angeles on board, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong sakripisyo. Nakikita man ng tao yan o wala, na-appreciate man ng mga pinaglilingkuran ninyo yan o wala. Maraming salamat po sa hirap at sakripisyo, serbisyo na iyong ibinibigay sa ating mga kabataan, lalo na sa kasalukuyang panahon na tayo ay nasa pandemya. At sana po, sir, i-recommenda mo ba sa mga kabataan ngayon na maging guro? Opo, ini-encourage ko po sila na
kumuha din po ng propesyon bilang isang guro sapagkat ito po ay napakagandang propesyon sa pagtanda nila. Yan po makikita sila ng kanilang mga estudyante. Katulad ko po, ako'y nagagalak po sa halimbawa na lang po, nasa salubong ko yun, maging estudyante ko pa noong college. At babatiin ka, hi sir, kamusta po sir? Yan, pagpupunta ka ng iba't ibang ahensya dito sa atin pong lalawigan ng Marinduque, estudyante ko pala ito. Babatiin ka na lamang. Siyempre sa dami hindi mo na maalala ang kanilang pangalan, pero andun yung sir, magandang umaga sir, kahit saan ka po nila masalubong ay babatiin ka ng sir. Kaya mga kabataan ay sana ay maging katulad din namin kayo na maging guro pagdating ng panahon. Maraming salamat sir sa inyong very inspiring na presensya sa ating programa. At kayo po ay itinuturing ng ating programa na isa sa makabagong bayani ng kasalukuyang panahon. Lagi sir ngang binabanggit natin, dalawa lang naman ang uri ng tao ngayon. Dalawa lang ang pagpipilian ng Marinduqueño ngayon. Maraming problema ang ating bayan. Minsan-minsan ay maraming kaguluhan na nagiging daan ng hirap ng ating sambayanan. Meron pa tayong pandemya na nararanasan. Pero dalawa lang ating pagpipilian. Una, magreklamo at maging bahagi ng problema o gumawa ng maliliit na kontribusyon para mabigyan ng solusyon ang problema. At maraming salamat, sir, sa iyong mga mumunting ginagawa bilang guro. Pinipili po ninyo na magbigay ng solusyon sa anumang problema at challenges na dinadanas ng sambayanan ngayon. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po. At sa lahat po ng mga guro, kagaya ni Sir Jigger na nakikinig sa atin, kasama na si Ma'am Ann, kasama na ang aking mga dating guro, kasama na po ang mga tahimik na naglilingkod sa kanilang pagtuturo. Kayo po ay itinuturing namin makabagong bayani ng kasalukuyang panahon at kami po ay dumadalangin na bahala na po ang Panginoon na magbigay ng pagpapala sa inyo, sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay. At tinatanaw po namin utang na loob na malaki ang inyong ginagawa para sa kabataan. So, Sir Jigger, meron pa po ba kayong nais iparating sa ating mga tagapakinig? Yun lang po at sa ating po mga taga-subaybay at taga-panood, malalampasan din natin po ang pandemyang ito at magbalik din po tayo sa normal. Kaya tuloy lang po ang laban sa mga kaguruan ko pong kasama at sa mga mag-aaral. Sabi nga po, para sa bata, sulong edukalidad, sulong edukasyon. Maraming salamat, Sir Jigger. At kayo po'y dating miyembro ng Sangguniang Kabataan. Yes po. Meron po ba kayong nais iparating sa mga kabataan na miyembro ng Sangguniang Kabataan? Ayun po, sa mga kabataan ay pumili po tayo ng karapat-dapat na mga politiko na magsisilbi sa ating lalawigan, sa ating bansa. Yun lamang po. Okay. Maraming salamat, sir, at gayon din sa inyo pong may bahay for being with us. I will sincerely pray that you will always be blessed with everything that you need so that you will continue to be God's own blessing to many others too. Sir, as a token of appreciation, ay pagdamutan po ninyo ang ating regalo. Isa pong t-shirt na merong puso ni Lynn Angeles. Gayon din isang simpleng mug na nawa po ay mag-remind sa inyo kung gaano po namin pinapasalamatan ang inyong serbisyo sa ating sambayanan. Gayon din po, mula sa Lynn Angeles on board, ay siguro dadalhin na lang po sa inyo or ipapadala na rin lang po sa inyo ang isang sakong bigas bilang pasasalamat po natin. Alam ko pong baka mas marami kayo niyan na bigas, ano ho? Baka mas marami kayong inani, ano ho? Pero yun po ay simpleng pasasalamat po namin maraming sa inyo. Salamat. Nais ko rin pong pasalamatan pala nga po ang aking pong mga kasamahan sa kagawaran ng edukasyon. Una't lalo tigit sa amin pong SDS kay Ma'am
LCT Barrio, sa aming pong principal, kay Dr. Elvin C. Perlas, saka lalo tigit sa aking pong Kamapi family. Sa pangunguna po ng aming head OIC kay Ma'am Roma Similia, ang aming pong OIC head. Sa mga master teacher po, kay Sir Gerson, kay Ma'am Cathy Mabunga, kay Sir Noel, at sa lahat po ng mga kasamahan kong guro sa Marinduque National High School. Ganun din po sa mga naging kasamahan ko sa Marinduque State College at sa Punong National High School. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po. Iyan po ang ating naging panauhin sa araw na ito dito sa Lin Angeles on Board, Sir Jigger Landoy. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At sa atin pong pagbabalik, ang ilan po sa ating ibabahaging impormasyon. Pero bago po yon, ay hayaan po ninyo na muli kaming magpakilala ng ating programa. Thank you very much. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lin Angeles on Board. Tatalakayin ni Bukal Lin Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline
Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles, on board! Angeles Report! Angeles Report! Angeles Report! Ito po ang inyong lingkod, Bukal Lynn Angeles. Katatapos ko lamang pong mag-file ng Certificate of Candidacy bilang Vice-Gobernador ng ating lalawigan sa ilalim ng partidong PDP Laban, kasama ang ating House Speaker Lord Alan Quinto Velasco at Governor Pres B. Velasco, gayon din ang bumubuo ng ating team sa provincial level. Hindi mahalaga kung anong kulay ang ating pinagunan. Hindi mahalaga kung nagkataon lang sa ating paglalakbay sa politika at serbisyo ng mga nagdaang panahon ay hindi tayo nagkakasabay-sabay. Pero ang mahalaga, ngayon ay samang daan, ngayon ay nagdesisyon tayo na sa ngalan ng paglilingkod, serbisyo at kaunlaran ng ating lalawigan, tayo ay magkakawak kamay. Kaya maraming salamat po. Ito po ang inyong harinawa sa bendisyon ng Diyos at sa tulong ninyo ay magiging Vice Governor ng ating lalawigan. Maraming salamat. Angeles Report! Angeles Report! Angeles Report! Okay, ayan po. Gaya po ng inyong napanood, ang inyo pong lingkod, Bukal Lynn Angeles, ay isa sa mga nag-file ng Certificate of Candidacy para Vice-Gobernador ng ating lalawigan. Ano po? So kasama po natin, nung tayo po ay nag-file noong October 5, ang ating mga kasama sa partido sa pamumuno ng ating ginagalang na House Speaker, Lord Alan Quinto Velasco, at gayon din ang ama ng lalawigan, Governor Pres B. Velasco, kasama ang mga kasama natin sa team sa provincial level. Nariyan po ang anak ng kasalukuyang Bukal Tet Caballes na si Maki Caballes para Bukal, at gayon din nariyan din po ang kasalukuyang PCL President at kasama natin sa Sangguniang Panlalawigan bilang ex-officio Bukal, si Bukal Jojo Leva. At gayon din, ang ating katuwang sa serbisyo na ngayon ay Kapitana ng Barangay Mataas na Bayan sa Buwak, si Kapitana Dindin Opi. Sila po ay pare-pareho na nag-file din ng Certificate of Candidacy para Bukal ng lalawigan dito sa District 1. At sa District 2 naman po, kasama natin sa team ay nag-file din ang ating kaibigan, kasalukuyang Bukal Ismael Lim, ang kasalukuyan ding Bukal Mercy Rehano, at gayon din ang kasalukuyang Bukal din na si Bukal Mel Encabo. Ang aking pagkakaalam ay nag-file din ang ating kaibigan Bukal Buchi Rosales, at sila rin po ay nag-file ng Certificate of Candidacy. So yan po sa ating mga kasama. Nariyan po at nakikita ninyo sa monitor ang ating team during the filing. So nagsisimula na po ang panahon ng eleksyon. Nararamdaman na po, sabi nga nung isang video na ipinadala sa akin ng isang kabataan, nararamdaman na natin ang simoy ng eleksyon. Ang electoral process ang pagboto, ang paglalaan ng sarili sa serbisyo publiko, bumoto and be voted, ay bahagi ng isang demokratikong proseso kung saan ang karapatang ito, ang harinawa ay magbibigay daan para sa pagpili ng mga leader ng ating pamahalaan na mangunguna sa pagtataguyod ng kung anong makakabuti para sa lahat. And talking of kung anong makakabuti para sa lahat, yan po talagang ating panalangin. Ako nag-file ng COC para Vice Governor. Marami pa pong ibang kandidato na nag-file ng COC sa iba't ibang position, mula konsehal hanggang sa presidente.
Pero ang ating panalangin, nawa kami lahat ay maging instrumento ng kung ano ang makakabuti para sa lahat. Ito po yung tinatawag na common good. I was reminded noon pong bago kami mag-file ng Certificate of Candidacy, ay kami po muna ng aming team ay nagsimba sa Santa Clara, kung saan tayo rin po ay medyo devotee. At pinagpala tayo na ang magmisa ay ang ating ginagalang na Bishop Maralit, si Bishop Maralit. And yung kanya pong homily was very inspiring, sapagkat ang sabi niya, ang paglalaan ng sarili sa serbisyo publiko, ang paghawak ng opisyal na posisyon sa pamahalaan, kapag ginagawa sa ngalan ng paglilingkod para sa kung anong makakabuti sa lahat o yung tinatawag na common good, that can be considered as an act of charity. Gusto ko po itong bigyang pansin, dahil sa akin hong Angeles Report ay ni-report ko nga po na tayo ay isa sa inyong pagpipilian para vice-gobernador kasama ang ilan pang mga nag-file ng candidacy. Sana nga po ay kami, pare-pareho, lahat kami, ay ito ang maging sandigan, ang inspirasyon na ito, na we are presenting ourselves sa tao by filing a certificate of votes, a certificate of candidacy. Ipinipresenta namin ang aming sarili bilang pagpipilian ng mga tao para sa pagtataguyod ng kung anong makakabuti para sa lahat. At kapag nangyari yon, it will be an act of charity, it will be an act of love, charity, kawang-gawa. At dahil dito, kung ang lahat naman ay ginagawa sa ngalan ng paglilingkod, sa ngalan ng kawang-gawa, wala po ako ring makita kung bakit kailangang sabihin ang politika at ang eleksyon ay kailangang maging madumi, kailangang magsakitan, kailangang magsiraan, kailangang magbatuhan ng putik sa isa't isa, dahil hindi naman po yun ang esensya kung bakit tayo ay naglalahad ng ating sarili. Ang esensya ay upang maglingkod, upang gumawa ng kawang-gawa. So walang dahilan para magsakitan sa ngalan ng paglilingkod. So yan pong ating pag-file ng Certificate of Candidacy ay matagal ko hong pinag-isipan. Matagal na pinag-iisipan ng inyong lingkod. Mahabang panalangin, mahabang pagmumuni-muni, at sa huli nga po ay napagdesisyon na natin na ilahad muli ang ating sarili. Bitbit ang ating inaakalang mga competencies, ang ating pinag-aralan sa abogasya, ang ating ang ating almost 15 years na pagseserbisyo bilang lokal na mambabatas, 12 taon bilang bokal ng lalawigan. Gayon din ang ating nasa 20 taong karanasan sa socio-civic work. Sandigan pa rin ang dati ng pananampalataya, mga prinsipyo at advokasya na ating tinitindigan na dati. Ang aking panalangin ay nawa maging karapat-dapat tayo sa misyon ng paglilingkod bilang vice-gobernador. Ang vice-gobernador po ang siyang pinuno ng Sangguniang Panlalawigan na magsisilbing timon ng Sangguniang Panlalawigan bilang presiding officer. So yan naman po ay pagpa-file pa lamang. Ang kampanya po ay may tama ring panahon. Bagaman po at sapagkat nag-file na, nakikita na natin kung mga sino-sino na ang mga kandidato, hindi na rin maiwasan na mabanggit ang eleksyon. Pero sabi ko nga po, ang eleksyon ay isa lamang mekanismo para gampanan natin kung ano ang ating tungkulin. May nagtanong nga sa akin, Bokal Angeles, pwede ka pa rin kumandidatong bokal kung gugustuhin mo o sa ibang posisyon, bakit ka lumabang vice-gobernador? Ako po ay, ang akin pong sagot doon ay simula-simula naman ang inyong lingkod kapag lumalaban sa isang posisyon ay ang aking basihan ay kung saan ako kailangan. At matapos ang ilang
buwan ng pagmumuni-muni, ako po ay naniniwala na ang atin pong background, ang ating karanasan, ang ating kung ano man ang bitbit natin sa kasalukuyan na mga competencies ay malaki ang pwedeng maiambag sa ating lalawigan tungo sa nais nating puntahan na makakabuti para sa lahat. Kaya po, anyway, yan naman po ay ang sigurado ko lang ho, until June 30, ako po ay bukal pa rin ninyo. Ang atin hong tanggapan ay bukas pa rin sa inyo sa kung anumang tulong na pwedeng assist ng aking tanggapan bilang bahagi ng provincial government. Yun hong mangyayari tungkol dito sa ating pagpa-file ng COC para Vice Governor, yan po ay ipinapasa Diyos na lang na rin natin para sa kanyang bendisyon, gayon din para sa tulong ng tao sa tamang panahon. So, yan po ang ating pagpa-file ng Certificate of Candidacy noong October 5 sa Provincial Office ng COMELEC. At dun ho sa pulong ng ating mga teammates after ng filing ng Certificate of Candidacy ay nabigyan nga po tayo ng pagkakataon na magsalita. At napansin ko nga rin lang na sa amin pong team ay may mga dating hindi namin kasama na ngayon ay kasama na namin. At ito ay nagpapatunay na kapag ang iyong intensyon naman ay tungo sa kung anong makakabuti, hindi mahalaga, kagaya po ng aking binanggit kanina sa monitor, hindi mahalaga kung ano ang iyong dating kulay, hindi mahalaga kung ano ang daan na iyong tinahak before, kung tayo ba ay nagkasama-sama. Ang mahalaga, tungo sa isang direksyon na inaakala nating makakabuti sa ating lalawigan at makakabuti para sa lahat. Tayo ngayon ay magkakaakbay, tayo ngayon ay magkahawak kamay tungo sa direksyong iyon na nawa ay naayon sa kalooban ng Diyos at sa ikakabuti ng lahat. So, yan po ang ating pagpa-file ng Certificate of Candidacy. At sa lahat po ng mga nag-file pa, ay ngayon pa lang po ay binabati ko po kayo sa inyong desisyon na pasukin ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga opisyal na posisyon sa ating pamahalaan. Binabati ko po kayo at pinasasalamatan lahat ng nag-file. Saan mang grupo po kayo kabilang, anuman po ang kulay ng inyong partido, kayo man ay independyente o merong partidong kinakabilangan. Maraming salamat po sapagkat the mere fact that we filed Certificate of Candidacy, tayo ay nag-aalay ng ating sarili para sa serbisyo publiko, para sa ikabubuti ng higit na nakakarami, kung hindi man ng pangkalahatan. So, muli po binabati po natin ang ilan sa ating nakikinig, ang ating Lolo Oman, Manggi at ang ating mga kamag-anak, kapamilya na nakikinig ngayon diyan sa Mindoro at diyan din sa Argao. Salamat Lolo Oman, pagpalain niyo po ako, pagpalain niyo po kami. At gayon din, binabati natin ang ating kaibigan Ma'am Maida Lagran. Salamat sa inyong mga sakripisyo diyan sa DepEd. At binabati natin ang lahat ng mga guro na katuwang mo sa serbisyo diyan sa DepEd sa pamumuno ng ating ginagalang Dr. Elsie. Magandang hapon din po mula kay Ma'am Bernardine Bunyag. Magandang araw din po sa inyo. At yun pong inyong tanong ay sasagutin po natin yan. Meron siyang katanungan tungkol sa antigen. Sasagutin po natin yan kung di man ngayon dahil medyo mahaba po at medyo kinukulang na po tayo ng oras. 5 minutes na lang po ata. Sasagutin po natin yan kahit after ng ating programa. At sa lahat ng mga taga-subaybay, hindi ko po maisa-isa pa at biglang nawala sa monitor. Salamat po sa inyong pakikinig. Ipanalangin natin ang ating bayan, ipanalangin natin ang ating lalawigan. Bagaman at ang eleksyon at ang politika ay sinasabing hindi perpekto, totoo pong hindi perpekto, pero patuloy po kayong
responsableng makisangkot sa nangyayari sa ating bayan, sa ating bansa, sa ating lalawigan. Responsable rin po nating gampanan ang paggamit ng ating karapatan at responsibilidad na bumoto. At the same time, ay ako po'y naniniwala na walang imposible dahil naniniwala pa rin ako sa kabutihan ng puso ng bawat isa sa atin. There is always something good and beautiful in every citizen of this republic. At gayon din, naniniwala rin po ako na patuloy na may mga anghel na gumagabay sa atin at sa prosesong ito. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Patuloy po na ninyong subaybayan ang ating programa Lynn Angeles on Board dito sa Marinduque News Network. Gayon din sa Lucky 7 Channel 3, sa Marinduque News Network Facebook Live, sa Adeline Lynn Angeles Facebook Live. At gayon din sa radyo natin Santa Cruz. By the way, ito pong MNNN program natin ay simultaneously napapakinggan sa radyo natin Buwak. Samahan niyo po akong lagi dito, sa ating programa Lynn Angeles on Board tuwing araw ng Sabado, 5 to 6 in the afternoon, at gayon din sa radyo natin Santa Cruz tuwing Miyerkules naman, ganap na 11 hanggang alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Muli po, ito ang inyong bukal ng lalawigan na nag-file po ng COC para Vice Governor. Bumabati po sa lahat at humihiling na samahan niyo po akong muli sa susunod na linggo dito sa ating programa. Lynn Angeles on Board dito sa MNN. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat at wag po kayong mangingimi na magtanong, magpaabot sa atin ng mga bagay na nais ninyong iparating. Bukas po ang ating tanggapan, bukas po ang ating komunikasyon dito sa MNN, sa radyo natin, sa aking private na and official accounts sa Facebook, SP Adeline Lynn Angeles. At patuloy po tayong manalig sa kabutihan ng Panginoon. Patuloy po tayong manalig sa maayos na proseso at sistema sa ating sambayanan. At patuloy po tayong manalig sa kabutihan ng bawat isa. Gayon din, patuloy po tayong manalig na merong mga anghel na gumagabay sa atin sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa mga makabayani ng kasalukuyang panahon, sa mga guro, at sa lahat ng mga nagko-contribute para kung anumang mga challenges at problema na dinadanas ngayon ay magkaroon ng solusyon. Maraming salamat po sa mga makabagong bayani ng kasalukuyang panahon. Muli po, ito po ang inyong bukal ng lalawigan, Bukal Lynn Angeles, dito sa Lynn sa Angeles on Board. Marami pong salamat. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on Board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating Buwak, 105.7 FM, tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on Board! Res bakuna na! At may kasangga na ang ilang bida ng ating bayan.